Hello, good morning po. Ito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama at ang inyong kasister. Sister Luz po, muli po bumabati sa inyo ng isang maganda at pinagpalang umaga. Ngayong umaga po ay muli po tayo magkakaroon ng encouragement mula po sa salita ng ating Panginoon. At na-excite na po ako na ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng kalakasan, po, pag-asa, lalo na po ngayon na ganito po ang ating sitwasyon sa ating buong mundo. Po. So tayo po muna ay manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa umaga na ito. Salamat o Diyos sa panibagong umaga, panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin, na meron po kaming lakas at sigla. Kahit po ano pa ang aming nararanasan, Panginoon, alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwan. Yan mo, Panginoon, ang mga salita na binibigay mo sa amin, ang mga mensahe, ay siyang aming maging sandata upang kami po ay magpatuloy sa buhay na ito. Pagkat alam namin na ikaw po ang nangako na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iwanan. Turuan mo kami palagi na magpakumbaba sa iyong harapan, makinig at sumunod sa mga sinasabi mo sa amin upang kami po ay makapagpatuloy, Panginoon, sa buhay na ito. Tatas ko po sa iyo, Lord, ang mga lahat ng aking mga kasabayan makikinig, Panginoon, sa gawain ito na encouragement. Nawa, Panginoon, bigyan mo kami ng isip at puso na makakaunawa, Panginoon. Intindihan po namin, Lord, ang mensahe mo at ito po ay aming may apply sa aming mga buhay. Maraming salamat po at patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, kasalanan na gagawa sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa lahat po ng blessings na tinatanggap namin mula sa iyo. Maraming salamat po, and we give you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Sige pa, magsimula na po tayo ng mabilis. Hindi po, biro lang po. Kasi po limited po kasi yung aking oras dahil hanggang tahimik ang kapaligiran po ay akin pong ginagawa ito. Kasi maya-maya, nandiyan po yung aking mga apores na po at medyo magbulo naman po yung paligid. So, salamat sa Panginoon sa binigyan po niya tayo ng ganitong moment po na tayo po ay magkaroon po ng ganitong gawain po ng pagpapalakasan. Amen po. Sa Diyos ang papuri at pasasalamat. Ang ating po ngayong pag-uusapan ay meron pong pamagat na white dove. Hindi po yung sabon, wala pong commercial, puting kalapati po. Dahil po, ito pong message nito actually ay na-share ko na po ito sa isang group ko po last year. Same time po na ganito po yung nagsisimula po ang pandemic noong nakaraang taon, March po, April, at binigay po ng Panginoon kami sign ito. Kaya po, gusto ko yung ibahagi dahil naulit lang naman po. Hindi po ba naulit lang naman kasi pa nag-March, nag-April po ngayon. So parang nare-replay po ang sitwasyon na po. Anyway po, tatagpuan po natin ang talata sa Biblia sa Genesis. Po, Genesis Old Testament po ito, no? Unang-una po ito, Genesis chapter 8 verses 11 to 12. Sabi po dito, when the dove returned to him in the evening, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. So no one know that the waters abated from off the earth. Ayun po, naghanap po ako ng Biblia Tagalog. Po, tignan po natin dahil lahat po sinasabi natin ito galing po sa Bible, po, sa Biblia. Sabi po dito, ayun po sa Tagalog po, Genesis chapter 8 verse 11 to 12, ito po ang sabi. King James Version po itong aking gamit, itong hawak-hawak ko po. Sabi po dito ay 8 po, 8 apunta sa 18, 8 lang po, yan. Sorry po. Sabi po dito sa chapter 8 verse 11 to 12, ang sabi po dito, at nagpalipad siya ng isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Verse 9, datapat hindi nakasumpo ang kalapati ng wadapuan ng talampakan ng kanyang paa at nagbalik sa kanya sa sakyang
o sa arko sapagkat ang tubig ay nasa ibabaw pa ng buong lupa at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan o sa arko. Binasa ko po from 8 po, no? Then, verse 10 na po, at naghintay pa ng muling 7 araw at muling pinalipad ang kalapati sa labas ng arko. At ang kalapati ay nagbalik sa kanya ng dakong hapon at narito, may dalang isang dahong sariwa ng olibo sa kanyang tuka. Sa gayon ay naunawa ni Noah na humupa na ang tubig sa lupa. And 12, at naghintay pang muli siya ng 7 araw at pinalipad ang kalapati at hindi na ito muling nagbalik pa sa kanya. Ito po yung from verse 8 hanggang 12 po yung binasa ko as background po. Pero ating pong susing talata o ating key verse po ay from 11 to 12 po na binasa ko po ngayon. Nawa magpalain ng Panginoon ang ating kanyang mga salita na ating pong pagbubulay-bulayan po sa oras na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. So, according to biblical story po, no, si Dab po, ay Dab was released by Noah after the flood po in order to find a land or a dry land. Tumigil na yung ulan, pero may baha pa rin sa labas po. So, makakalipad na po si Kalapate. Yung po Kalapate po nito, ito po yung isa sa pinasok po sa loob ng arko ni Noah. Diba? At, pinalipad po niya, pero bumabalik po uli yung Kalapate sa loob ng arko o ng sasakyang malaking parang barko. Kasi ibig sabihin wala po siya madapuan, wala po siya matutunto kasi puro tubig po kapaligiran po. Grabe pong pagbaha dito na po. Alam niyo po ang dove o kalapati, meron po siya spiritual meaning na po. Spiritual meaning po, no? It represents peace of its deepest kind. Hindi lang basta peace, yung malalim po yung peace na kahulugan po, pinapakahulugan po ng dove, yung simbolo po niya na po. Ang sabi po, it soothes and quiets our mind, our body, and our soul. Ganun po, no? It is a positive symbol. Positibo po ang simbolo ng kalapating puti. Kalapating puti is, ano po ito, positive po, no? That portrays, ano po pinaportray nito? New beginning. Hindi po new normal, kundi new beginning. Po. It portrays kindness, peace, and forgiveness. Lahat maganda po, ganda talaga ng simbolo ng kalapati, no po. Ang white dove po are symbols of new beginning na punong-puno ng pag-ibig. White, no po. Dove is love, no po. Faithfulness and prosperity. Yan po ang napapansin po natin sa mga kinakasal, sa mga wedding, meron sila kalapating hawak, no po ba? Pinapakawalan nilang gano'n, pero hawak muna nila. Kasi po, it signifies or it symbolizes a love, faithfulness, and prosperity. New beginning, bagong kasal, di po ba? Magsisimula ng bagong buhay. Amen po. So, kaya po ang dove, it represents quietness and calmness, no po? Kaya nga po, it reminds us always to focus on peace, yung kapayapaan. Hindi naman makita na payapa yung kapaligiran mo, pero basta mayroon ka kapayapang isip at puso. Okay na po, di po ba? Kaya nga po yung po kapayapaan na ito po yung, alam niyo po yung parang, yung masaya ka, yung parang kang bata na masaya ka, na wala kang paki sa nangyayari. Basta ikaw ay masaya, young at heart. Po ba? So, ganun po, no? So, also, yung pong dove's role is isang pinaka-sentro po, no? Sa mga Kristiyano, spiritual meaning po ay dove is what? A messenger. Po, a messenger. Po. It shows also vision po, and a mission. Okay po. So, sa New Testament po, as we know po, sa New Testament po, si Jesus ay binaptize po doon po sa Jordan River. Po, tatandaan po ninyo yon. Ano po nangyari sa senaryo? Di po ba, bumukas ang sangkalangitan at isang malakalapate na hugis po yung bumaba
no, ang nakita na po from the sky na po in the form of what? In the form of a dove. Po ba? So, overall po, no, maliwanag po na dove has a positive symbolism and it refers to what? New beginning. New beginning of peace, faithfulness, kindness, forgiveness. Naroon na po lahat. Po. Ulit po sa binasa po natin sa Genesis chapter 8 verses 11 to 12 po. No? Yung isa na po rito kasi, yun nga po yung nabanggit ko nga po, yung pong story ni Noah's Ark po, si Noe o si Noah po, no? Na yung pong kalapati ang ginamit niya para po malaman niya kung okay na yung labas. No po? Kasi po pa nakalutang sila doon sa baha no po? Ito pong kalapati po ang kanyang ginamit na po to know if the waters outside already abated or not. Na po? Kaya pinalalabas niya palagi. Sabi po sa ating binasa rito, hindi po ba sa verse 7? Po. At siya nagpalipad ng isang dito po ang sa ay wak na po, pero kalapati po, no, ito'y nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya isang kalapati. Ayan po, kalapati po, no po. Sa verse 8 po nakalagay kalapati. Nagpalipad siya isang kalapati upang tignan kung humupa na ang tubig sa ibabaw ng lupa. Exact po yung sinabi ko. Ngunit, verse 9, dapat hindi nakasumpong ang kalapati nang madapuan ng kanyang talampakan, kanyang paa. Po, ibig sabihin, basa pa talaga, wala pa, puro tubig pa. At nagbalik sa kanya, at nagbalik kay Noe, yung kalapati pumasok ulit doon sa loob ng arko, po, ng sasakyan, sapagkat ang tubig ay nangasa ibabaw pa ng buong kalupaan. Po, at iniunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya uli yung dab sa loob ng kanyang sasakyan o arko. Po ba? Pero makita po natin dito na sa verse 12 po ang sabi po, at muling naghintay pa si Noah ng 7 araw at muli niya pinalipad ang kalapati. Ano po ang nangyari? Nagbayabay na po si kalapati. Hindi na po siya bumalik. Ano po? Ano kaibig sabihin? Bakit hindi na siya bumalik? Po? Ibig pa sabihin ito na po, hindi na bumalik ang kalapati. Kalapati sapagkat nakatagpo na po siya ng tuyong lupa. Bakit pa siya babalik? Meron na nga siyang dadapuan. May pupugar na po siya, no? Nakakita na po ang kalapati ng tuyong lupa, no po? At masagana po ang kapaligiran. Nakita po niyo ito, no po? At naging hudyat po ito ni Noah na everything was good. Pero ang sabi po sa, balikan po natin yung verse 11. Sabi po dito, no? Sabi po dito, bago po hindi nagbalik sa kalapati, nagpakita po muna siya muli, no po? Meron siyang dala-dala. Sabi ng kalapati, ang verse 11 po, ang kalapati ay nagbalik sa kanya sa dakong hapon at narito ay may dala siyang isang dahong sariwa ng olibo sa kanyang tuka. Po, sa gayon ay naunawa ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At yun nga po yung kasunod, yung verse 12 nga po, na 7 days pa ang dumaan, na po, at pinalipad niya muli, kalapati, pero hindi na nga po nagbalik. At yun po sigurado na meron na po pinugaran si kalapati at yun na nga po yung kalupaan po, tuyo na po. At of course, nakaramdam po si Noah ng positibong pananaw na, wow, amen. Tuyo na, biglang lumaling. Po, new beginning, bagong panimula. Diba? So above all, na-foresee ni Noah na ito na, yung pangako ng Diyos na bagong buhay, bagong pag-asa, no? Natatanong na natin. Po, alam niyo po, kaya po, ito po isang testimony po sa akin dahil sabi ko nga po kanina na ito po ay na-message ko po ito isang grupo ko po at hindi talaga ito yung message ko, meron po nakahanda na, no? May nagawa na po, tapos na natulog lang po ako, pero hindi ko malaman ako itulog o nauntog o ano, kasi parang alam mo yung parang 1-2 seconds na bigla akong ang nakita ko po isang mayroong malaking puti sa aking harapan. Napapalapit sa bibig ko. Pag nung po ko yung mauliratan, sabi ko, ano kaya ito? Hindi ako mapakali, Lord, ano ito? Naiyak na ako, Lord. Alam niyo, pray ako. Alam niyo po, ang nabi ng Panginoon sa akin, bigay mo itong mensahe na ito. Madali po ako nagbukas ng Bible, sabi ko. Una ko po nabuksan, ito po. Ito pong Noah's Ark, at yung pong simbolo ng kalapating puti. Sabi ko, nakita ko, parang bulak, parang puting tela, parang ano. Pero unti-unti po lumilaw sa isip ko na mag-pray po ako, na ipalinaw sa akin. Ito ay isang kalapating puti.
nasa bibig ko at dapat ko pong ipahayag sa mensaheng ito. Alam niyo po, panahon po nun kasi talagang nagsisimula na pong maging grabe po yung isip natin noon. Last year po kasi ito na nangyari na ang dami na nga pong nahirapan, wala ng pag-asa, ang daming namatay, di po ba? Parang wala ng pag-asa, kailangan wala tayong alam, no? Alam niyo po, ito yun eh. So ito kalapati ito nagbigay sa atin ng pag-asa. New beginning na may pag-asa po tayo. Kahit ngayon, naka 1 year na po si pandemic, si corona. Alam niyo po, kaya napapansin po natin na ang mga tao ngayon ay magkakaroon na po ng lakas sa loob at marunong na po lumaban. Marunong po silang lumaban po ng panampalataya nila, ng pag-asa nila. Na po, kasi may Diyos tayo eh. Bakit tayo matatakot? May Diyos po tayo. Kakapunutin ng mga bad news, no? Sa TV, sa news. Kaya dapat tayo mag-focus dyan. Ako pong ginagawa ko, actually, parang dinadaanan ko lang yung mga nababas, nandidinig ko na, ay, ito, ganito na yung number, mga datos, ng mga namatay, ito, yung ganyan, pero alam niya po, back to the Bible pa rin po. Kasi yung salita ng Diyos, bigyan tayo ng pag-asa, tatagil yung takot na, hindi po ba, sabi sa Bible, ilang beses sinabi, do not fear, do not fear, do not be afraid, do not be afraid. Diba? Nakasama mo loob mo. Pero, pag sa, sa mga news, puro takot po mararamdaman natin. Siguro, for ano lang, meron lang tayong knowledge nakikita ro, meron tayong kaalaman, pero huwag po tayong tumigil doon. Diba? Doon tayo magbabad at mag-focus sa anong sinasabi ng Diyos pangako sa atin. Kasi bad news na nga narinig natin araw-araw sa mga bali-balita. Eh meron naman tayong good news. Ito pa ang good news, yung mahal tayo ng Panginoon. Tayo iwanan. May pag-asa po tayo. And that is why I have to tell this message kasi ito yung binibigay ni Lord. Di bakit ko naman sasarilinin? I have to share. Na po, ito po yung testimony po nung araw na iyan, ng madaling araw na ako ay naka-vision po na isang maputi na lumalapit sa mukha ko. Ito po yung kalapating puti na I have to share yung message ng simbolismo na kapayapaan po, of its deepest kind, ng peace, yung love po, yung faithfulness to God, po, at yung pag-ibig ng Panginoon na walang kondisyon po, kapayapaan, at yung pong forgiveness. Ito pong pandemic na to, negative po ang dating. Negative po talaga ito sa atin. Ito po, hindi maganda. Pero tignan po natin Romans 8:28 na sinasabi po that all things work together for good. Lahat ng bagay daw, pangit man ang nangyayari, it will work together for good. Lalo na kung mahal mo ang Diyos, kung may pananampalataya ka. For those who love God, and for those who are called according to His purpose. Lahat po tayo may pagkakatawag. No? Kailangan po malaman natin na tayo na buhay sa mundo na ito. Meron po tayong pagkatawag. Lahat tayo, binigyan tayo ng nakaalaman eh. Ang problema, hindi natin alam at hindi natin gustong gamitin. Mas ginagamit ba natin dating isip sa panunood ng mga hindi po makakapagbigay sa atin ng benepisyo, mga temporary lang na nawawala. Ito pang word of God, ito pang makakapagbigay sa atin ng eternal po, no? na pag-asa, kalakasan po. Kaya po kailangan sabihin ko, ayokong sarilinin. Po, kailangan i-message ko po ito upang marami pong makaalam at magkaroon ng pag-asa. Kasama na po ako dyan. Hindi po natin dapat ipagdamot ang mga mensahe na ganito. Kailangan natin i-share. Kailangan pa itong ipaalam, maraming makapakinig. Share po natin. Po, ito pong binigay ng Lord sa atin sa akin po ng vision about kalapati. May malalim po ito kadahilanan. Diba? Pinakita niya sa akin na hindi pa ko tapos bigla ko nakita yung puti. It is, pagbukas ko nga po ng Biblia, wala namang iba eh. At matatag po, itong kalapating po. Dito po sa James talaga to. Po, it is, and si Lord na po nagpatuloy ng iba pang mga sinasabi ko. Po, testimony ko po ako po nagsasalita na napatunayan po. Pero yun po mga words po dito, kaya na po ito ulit sa Bible na po. As a word of God nga po. At ito po, tutuloy ko po, no. Alam niyo po, ang hatid po ng mensahe po ng kalapating puti ay kapayapaan po, pag-ibig po at
pagpapatawad. Ito po yung panahon na tayo magmahalan. Po, ito yung magkapatawaran, no po. Alisin natin yung mga galit, inggit, no po, insecurity. Hindi na po kailangan sa panahon ngayon magkaisa po tayo. No po. Kahit na hindi tayo mayaman, kahit wala tayong gano'ng kasagana, materially o financially, basta may pag-ibig tayo ng Diyos at meron tayong concern sa kapwa, pagdamay, ipagpray po natin sila. Yun po yung mensahe ng white dove, puting kalapati. Simbolo po ito ng pag-asa, mensahe po ito ng Diyos. O ba para sa ating lahat na mayroong bagong panimula. O ba? Related po itong kalapating puti na vision ko po sa sitwasyon natin ngayon. Makrisis ng buong mundo. Estado ng ating bansa. Di po ba? Ano po ba ang mga nangyari sa atin ngayon? Walang trabaho, o ba marami may sakit, bawian ng nawala ng buhay, at ay mga negosyo, parang puro negative na lahat kung titignan natin. Ang liit ka naman po yung kukumpirong po sa ating Diyos na napakalaki. Sino ba may-ari ng daigdig? Hindi po ba ang Panginoon? Sino ba may-ari ng buhay at di ba ang Panginoon? Kung medyo ano pa tayo, kasi po si Noah, nakinig po siya sa Diyos eh. Kahit halos ang lahat, majority ay hindi naniniwala. Parang ganito po, ang lahat, ang majority po ay nakafocus po sa pandemic. Takot, pangamba, paano na ang bukas, paano na. Ganun po eh, majority. Pero tayo po, pag hinusapin ng Panginoon, nagbibigay siya instruction sa atin, parang si Noah. Let us be like Noah, na nakinig po tayo. Lord, anong pinagagawa mo sa akin? Gumawa ka ng arko. Sabi niya kay Noah. Ang pamilya mo, papasukin mo dito. Yung mga ari-arian mo, ipasok mo lahat ng mga bagay na may pakinabang sa'yo. Mamamultiply mo, sige. Parang business, yung kaalaman mo, kung ano man to. Kasi sabi mo, mamultiply mo. Pero yung mga diniwala, natapos po niya ito. Nagtulong-tulong sila. Tapos isang maganda, matibay, malaki na arko na pinagawa ng Diyos. Bakit po natapos? Kasi naniwala si Noah. Bakit natapos? Kasi nagkaroon ng unity ng buong mag-anak sila. Nanampalataya po siya, naniwala po siya. Natapos nga po. At matapos ito, wow. Say, pasok. Pero yung mga taong nagtawa, hindi naniwala, inisnab. Sila po yung mga napahamak. Sila po ay nilamon ng baha. Di po ba? Ano pong ibig kong sabihin? Na kung tayo ay makikinig sa Diyos, sa sinasabi niya sa atin, sinasabi niya sa atin sa pamamagitan ng Word of God, ito po, Bible, makakakuha tayo ng pag-asa, ng strength. Oo, pagkarap sa muda, ito na naman tayo, pero hindi po eh. Sabi po kasi ng Bible, sa Romans 12:1, ang sabi po doon, do not conform to this world. Huwag kang umay sa takbo ng sanlibutan. Ano bang takbo sa libutan ngayon? Puro pananakot. Po, hindi po babaksin ng vaccine, ng ito, ganyan. Kasi, ano lang po yun eh. Ang pinupunto ko po rito yung meron pong nananakot sa atin. May natatakot. Kung walang natatakot, hindi gaganahan ang nananakot. Para di po panluloko. Wala, sabi po ganito. Walang maluloko kung walang magpapaloko. Pero, papasok ang wisdom dito. Kasi hindi naman talaga nagpapaloko. O nagpapatakot. Kung hindi, biktima po eh. Natatangay. Nagmahina naman po tayo, madali po tayong maniwala, matakot. Kaya nga po, ito nga po si Bible. Ito nga po ating Panginoon. We have to focus, we have to accept Jesus as our Lord and Savior. We have to have relationship to Him. No? Dapat meron tayong relasyon sa Kanya upang tayo ay laging magkaroon ng connection. Dapat may connection tayo po. May kapit tayo. Pag tayo pa ay may kapit, kumapit tayo at tayo ikakapitan ng Diyos. Sino pang pwedeng bumangga sa atin? Ang lakas ng koneksyon natin. Ito po ba? Ganun po eh. No? So, yun na nga po no. Si Noah po ay pinaghanda ng Panginoon ng arko na gumawa siya po. At binigyan po siya ng alin? Iwanagin ko po. Instruction, direction, focus. Ito lang ang gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Para pong tayo. Itong gawin ninyo, manalangin kayo. Sumampalatay ka kay Jesus. Sumunod ka. No? Apply mo sa buhay mo. Huwag kang papa-apekto.
At nagtagumpay po si Noah at sumunod po siya. Nandun po ang susi sa pakikinig at sa pagsunod. Kaya karamihan po na natatakot, yun po yung panampalataya nila ay nagwi-wait. Sad to say, hati-hati na po ang karamihan ngayon. Parang, bahala kayo, basta ako ito po. Why not share the word of God? Po, why not share your time comforting others, encouraging others? Po, ito yung arko natin eh. Ito yung arko. Ang arko po yung salita ng Diyos. Yung kalakihan ng Panginoon. The amazing love of God. Unconditional. Lapit lang. Pinapalapit kayo doon sa arko. Pero bakit kayo tumatanggi? Ba't ayaw nyo? Ba't ayaw natin? Ito na po yung dilubyo po ang dumadating sa mundo. Ito na po yung baha eh. Binabaha na po tayo. Ayaw pa natin pumasok sa arko? Ating Panginoon? Alam niyo po, ang Panginoon po ay lagi nag-aanyaya. Siya po yung malaking arko ng buhay natin. Tinatawag niya tayo, come. I will protect you. Do not fear. Pero nagpapatuloy po tayo dun sa paglayo. At minsan, pinagtatawanan pa ng iba. Yung mga mananampalataya. Po. Alam niyo po, ang pinagawa po ng arko ng Panginoon si Noe, hindi naman po ganun kabilis, pero tuloy-tuloy po yung kanyang pagsunod. Naisagwa po niya ito, natapos po niya ito dahil siya po ay sumunod sa instruction ng Panginoon po. At nung bigla dumating ang malaking baha, ito po, naglutangan at nagkamatay ang maraming tao. Lahat po na wash out. Sinong natira? Si Noah, ang kanyang sambahayan, ang mga hayop na kanyang pinasok sa loob ng arko na lumulutang-lutang ng 4 days. Safe po sila. At paglabas nila doon, new beginning. Lalabas po tayo pag tayo sumakay sa arko ng Panginoon. Ibig sabihin po, tayo po ay magkakaroon po tayo ng daan na tuyo. Na po, wala na yung baha. Itong daan na ito yung pag-asa, panibagong magsisimula with love, with peace, because of God's faithfulness, forgiving one another, wala lang sama ng loob. Ito po yun eh. Naiiyak tuloy ako. Po. Isasagawa din po natin ito kung tayo makikinig lamang. Ito po. Kasi yung bahala dinananas natin ngayon, may katapusan po ito. Kaya nga po may pag-asa eh. May pag-asa tayong hawak-hawak. Kung tayo sumusunod, hindi mo natin makita sa ngayon ng malinaw. Pero po, basta may faith ka, may pag-asa ka. Ito po. Kaya nga po, na-relate natin po yung present situation natin ngayon dito po sa mga taong hopeless na po, mga taong nababalisa, natatakot po no, sa COVID. At kabi-kabila na po yung mga pangamba po, yung mga nagsarang business, bumagsak, humina, nawala ng trabaho, na po. Ibig yung edukasyon ating mga anak, mga apo, wala po, yung face-to-face, na po. Of course, there's a reason behind, na po. Pero, spiritually speaking po, lahat po ito ay gawa ng kaaway. Amen po? Sino bang kaaway ng mga anak ng Diyos? Di po ba? So, tayo po'y manalangin. Meron pong nangyayaring spiritual warfare. Po? We have to fight them spiritually. Prayer. Po? Fasting. Po? Share the word of God. Do good to others. Po? Kasi gusto ng Panginoon yun eh. Po? Wala tayong iniwan sa sitwasyon talaga ni Noah o ni Noe na po. Binabagyo at binabaha po tayo. Tulad nila na po, dilubyo ba ang tawag doon? Po? Ang tanong ano ang pinagagawa sa atin ng Diyos? Po?
tayo para sa ating mga mananampalataya. Ano ang pinagagawa ng Panginoon sa atin? Tulad kay Noah, tinawag, kinausap, binigyan ng instruction. Apo, ano po ba ang desire natin sa buhay na ito? Ito po sa sitwasyon, ano po ba yung mga desire natin? Meron pa ba tayong kabalisaan, pag-aalinlangan sa kakayanan ng Diyos? Naniniwala ka pa ba sa prayer? Naniniwala ka pa ba sa Diyos? Mga tanong po ito na minsan na pagbulay-bulayan po natin na po. Na alam po nyo, sabi ng Panginoon, be occupied until I come. Ibig sabihin, hindi tayo pwede maging, ang tawag doon, yung pa-chill-chill lang na po. Lalo na malapit na dumating ang Panginoon. Sa panahon ngayon na bawal lumabas, may magagawa pa tayo. Unang-una, okay, wala face-to-face, andyan ang virtual. Ako po, samantalahin natin lang mga po ninyo mas dumami ang ministry magmula po nung nagkaroon ng pandemic. Di po ba, hindi na kasi makalabas Ang dami pa sa online, mga live streaming, makakapay ka ng word of God. Hindi po ba? Makakausap mo pa rin at makakapag-share ka pa rin. Kapag tayo bigyan instruction ng Panginoon, sumunod po tayo. Hindi ka po kalain na with my humility, pagpapakumbaba at ang Diyos lamang ako itinataas po sa buhay ko. Walang iba. Ang Panginoon lang po. Nabigyan po niya ako ng privilege. It's a privilege for me na gamitin niya ako sa iba't ibang gawain through online. At isang vlog ko po, andun po yung dahilan bakit ako nasa YouTube. Na hindi ko po sinasadya at hindi ko alam ba't ako nasa YouTube. Nilagay ako ng Lord sa YouTube at tinanggap ko na po. Sabi ko aksidente, pero sabi nga walang aksidente sa Panginoon. Plano ng Diyos to. Kaya po sumunod po ako, kahit hindi naman po ako vlogger. But I don't consider myself as like others na nag-vlog. Ito po ay ministry ko po ito na ginagawa ko. Pagkat alam ko na kung sino man ang nangangailangan ng encouragement, mapapanood niya ito, mapapanood. At kaya ito'y napapanood mo. Amen? Sabi ng Panginoon, be occupied until I come back. Sabi niya ganun. At marami tayong magagawa kahit po pandemic. Marami makakapagpasaya sa atin. I-desire po natin. Huwag tayo magbukmuk. Huwag tayo magbukmuk at huwag nating pagtawanan ang mga taong ginagamit ng Panginoon. Dahil nasa bahana po tayo Apo, may arko ang Panginoon na ibinibigay sa atin na pumasok tayo doon. Sabi niya po, come, get inside. Ginagawa mo dyan, lulutang ka dyan. Di po ba? Ipinapakita po ng vision na ibinigay ng Lord sa akin about this kalapati na puti. Po, isang busilak po sa kaputi ang nakita ko pa talaga sa aking vision po, no, na ito po ay naghatid sa atin ng mensahe. Kaya po sinishare ko po, no po. At hindi po ito actually ang message, kasabi ko nga po kanya, pero pinalitan ng Panginoon. At ito po ang kanyang ibinigay. Po, kaya wag po natin i-ignore na po, hindi ko po i-ignore at wag din po natin i-ignore na po. Kaya nga po purihin ng Panginoon dahil ang meaning po ng kalapating ito ay positive. Positibo po ito. Meron po tayong pag-asa kung tayo ay makikinig at susunod. Tanggapin po natin ating Panginoon bilang ating tagapagligtas po, no? Binibigay po ng Panginoon sa atin ang instruction na po. Kaya pinapalalahanan po tayo na po, na paulit-ulit po tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Tayo sa sitwasyon po natin na ngayon, sa mundo na ito na po, na isa rin po sa sinasabi ng Panginoon ay maging mapagmatsyag tayo. Be wise, watchful na po. Sabi kanina, walang maluloko kung walang magpapaloko. Walang maniniwala kung walang pinapaniwala ka. Alam niyo po, sila naman po ang sagot dito Pag po ako sa Panginoon, tayo ay bigyan ng Lord ng wisdom. Hindi na natin, kung saan na po tayo makaka-discern po, ano ang tama, anong mali, anong totoo, anong hindi, anong gagawin ko, anong hindi ko dapat gawin. Po, we are all entitled to our opinions po, no? Regarding our situation now. Pero iba po yun Ang pinag-uusapan po natin ngayon ay yung po sa aspeto ng espiritu ng buhay natin. Dapat po balanse.
Di naman pwede wala tayong spiritual life. Dapat po meron. Po ba? Nakatulad nga po ni Noah, no, na siya po ay nakinig. Maganda po ang simbolo ng dove. It is the Holy Spirit na po. And the promises of peace, of love, faithfulness, at marami pa pong iba. Lahat po ito positibo po. Kaya isa lamang po ang sigurado po, no? We will have a new beginning. Hindi po niya normal life, new beginning. Ibig po sabihin, yung dating natatakot, yung dating nalulungkot, nag-aalala po, iwan na po natin yan. Babahain na po yan. Binahan na po yan. Pasok sa arko po ng Panginoon upang magkaroon po ng bago tayong pananaw sa buhay. Bagong pag-asa. Maging malakas. Matapang. Masaya. Mapayapa. Andiyan lang naman yung problema niya. Hindi naman po mawawala yan. Pero tayo yung mag-a-adjust. Tayo po yung magdadala nito. Huwag tayo masyadong magpakababa doon. Po. At magmadali po tayong mag-share ng kabutihan sa kapwa, share the gospel po, no? Sa pamilya natin, sa mga anak, kaibigan, po, kasama sa trabaho, no po? Kaya mag-share po tayo na mag-share po ng kabuti ng Panginoon po. Dahil hindi naman tayo sigurado kung sino tatanggap, sino tatanggi, no po? Hindi po natin alam yun, no po? At sino ang gusto pumasok sa arko, no? Sino maniniwala, sino man ang magtatawa, sino ang magbubuli, hindi natin po alam. Pero alam na po ng Diyos yun. Pero gano'n pa man, patuloy pati inaniyahan ng Panginoon po. Tulad ni Noah, pakinig po tayong mabuti na po at mag-focus po tayo po. Mga kapatid, we are not yet in the last days but we are near the last days po. Dato na po, alam na po natin na makita po natin ang mga signs po, no? Pero we are just in the beginning. At ang panahon po ay pasama ng pasama. Sabi nga po, days are evil na po. Kaya maging matalino po tayo, maging wise po tayo na po. So maganda po, ipinapahiwatig po ng vision ito, i-share ko po sa inyo. Ito po ay about new beginning na po. Bagong pag-asa po, no? At pananampalataya po natin po. Na po. So, ayun po, alam natin na patindi po ng patindi ang mga nangyaring kasamaan po. Pero tayo po ay manatili sa ating Panginoon. Huwag tayong susuko na po. Dapat alam po natin ang mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi po pangako ng politiko o kahit na sino. Dapat pangako pa ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos, siya po yung ating hari. Siya po ang masusunod. At ang mga gusto po niya, ang will ng Lord sa buhay natin ay puro sa kabutihan natin. Kaya nga po, marami tayong gusto sa buhay na to. Pero ano pa sinasabi natin? Lord, thy will be done. Ang kalooban mo ang masunod. Dahil ang Diyos hindi nagkakamali. Ang Diyos ay hindi nagkakamali po kailanman. Tayo ay magkamali tayo po ulit-ulit. Pero magdun po tayong tumanggap ng pagkakamali at magpabago sa Diyos. Lagi po tayo may pag-asa. Mahal tayo ng Panginoon natin po. At yun nga po, ang susi po ay nasa pakikinig at pagsunod. No? Ang white dove po ay ito po ay pinauna na po sa atin na po na kung ano pong ang kahulugan nito, no? Na kino-comfort po tayo na po. At alam po natin na sa mundong ito hindi natin maiiwasan ang mga nangyaring ganyan. Sabi pa po sa John 16:33, basahin ko pang sabi pa rin sa Bible, I have told you this thing so that in me, no, sabi ni Jesus, no, you may have peace. In this world, you will have hardships or tribulations in life, no? But be of good cheer because I have overcome the world. Napagtagumpay na po ng ating Panginoong Jesus ang mundo. Kaya, ano pang gagawin natin? Susunod tayo sa Kanya kasi siya na ngayon tagumpay. Di sumunod tayo sa Panginoon para kasama niya tayo nagtatagumpay. Amen po. Praise God. Tapos na po ang mensahe na to. I hope po na medyo naging mabilis pong salita ko. Pero alam ko po na naunawaan po natin sa biyaya po ng Banal Espiritu na tuturo po sa atin na maunawaan po natin ang salita ng Panginoon. At salamat po sa pakikinig. Salamat po. At para po dun sa mga hindi po masyadong nakakaunawa pa ng Word of God, maaring aksidente na napapanood mo ito, narinig mo at ikaw ay nakinig hanggang huli. So, isang biyaya ito ng Panginoon na madinig mo ang mensahe na ito. Ang Diyos lamang itataas natin, hindi po akin sarili. So, inanyayahan kita, kapatid, nanyayahan kita kung sino ka man, no? Kung taga saan ka man, na tanggapin mo ang ating Panginoong Hesus sa buhay mo bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Siya lang ang papanginoon natin, hindi akong sino. Siya lang ang tanging tagapagligtas natin dito sa lupa hanggang sa kaduluduluhan. Siya lang ang forever. Kung gusto mong tanggapin si Jesus sa buhay mo bilang your Lord and personal Savior,
ay naghihintay siya. Sumunod ka sa panalangin ko. Inaanyayahan kita na ikaw ay sumunod sa panalangin ko. Nang lahat ng sasabihin ko ay uulitin mo. Kailangan kino-confess natin with our lips na tayo ay nag-acknowledge na si Jesus ay ating gustong tanggapin sa buhay natin at siya na ang bahala. Kasi lahat tayo nagkakamali na direksyon ng buhay. Pero tayo tatanggap sa Panginoon, yung relationship natin sa Kanya, Father natin siya at tayo anak. Susunod tayo sa Kanya at lagi tayong in tune kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin at tayo mapapabuti. Amen? So, kaibigan, inaanyayahan kita na manalangin tayo. Sundan mo kung ano yung sasabihin ko. Amen? Sige tayo na po. Panginoon, Jesus, salamat po sa mga salita mo na narinig ko. Hindi ko po masyadong naintindihan ng lalim ng kahulugan, pero gusto ko pong maintindihan, gusto ko pong maranasan. Narito po ako. Gusto ko pong lumapit sa iyo. Tulungan mo ako. Gusto kitang makilala pa. Gusto kong maranasan din yung sinasabi mong kaligtasan. Kaya narito po ako, papakumbaba sa iyong harapan. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Marami po akong kasalanang nagawa sa iyo. Kaya po, humihingi ako ng pagpapatawad mo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Baguhin mo po ang buhay ko. Tulungan mo ako makapagsimula muli. Inaangkin kita sa buhay ko, Jesus, upang maging aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, ikaw na ang maghari sa puso ko, sa buhay ko. Manguna ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Pinatawad mo ako. Pakita mo sa akin, iparanas mo sa akin ang mga pangako mo, ang pag-ibig. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. 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 Happy birthday. Spiritual birthday mo ngayon. Ibig sabihin, pinanganak ka ng muli sa pamilya ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya mo kapatid, ibig kitang ipanalangin at tayo po bago magtapos ay mananalangin po tayo. Let's pray. Ako na lamang po mananalangin para sa inyo. Aming Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga na ito. Sa amin po nakatapos, Panginoon, nagawain na ikaw po, Panginoon, ang aming naitaas sa aming pag-uusap. Salamat po, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na tinanggap ka sa oras na ito bilang ikaw ang kanilang Panginoon at sariling kapagligtas. Panginoon, magpakahayag ka sa kanila. Hipuin mo sila, Panginoon. Mangusap ka sa kanila, Panginoon. Ayusin mo po ang buhay nila, O Diyos. Lord, gusto nilang makilala ka pa ng mas malalim at ng lubusang at kanilang maunawaan ang kanilang mga tanong, Panginoon, at mga pananampalataya nila, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, Lord, na ilid mo sila, Panginoon, sa mga Kristiyano, sa ibang mga anak po, Panginoon, Lord, na ibigay sa kanila ng makakapag-guide sa kanila upang mas makilala ka pa nila. Lord, ingatan mo sila, Panginoon, sa araw-araw at sa bawat araw ay maranasan nila ang iyong kabutihan. Salamat po sa buhay nila, Panginoon. Ang panghawakan nila nawa ang mga pangako at salita mo. Maraming salamat po sa pag-ibig mo sa kanila at sa kaligtasan ibinigay mo po sa kanila. Salamat po sa pangalan mo. Amen and amen. Let me pray for all of us. Panginoon, ganun din, Panginoon Lord. Gusto ko pa rin magpasalamat, Panginoon, sa mga lahat po, Panginoon, ng mga nakikinig
na mga subscribers, Panginoon. Salamat, Panginoon Lord, na nagpapatuloy sila na makinig, Panginoon, sa leading mo, O God, na sila po ay makapakinig ng mga mensahe ng buhay na ito, Lord, nagbibigay ng encouragement, Panginoon, sa amin lahat, na kami po ay magpatuloy, Panginoon, at palagi makinig sa iyo at sumunod, Panginoon, na kahit po ganito pangyayari sa aming paligid na puro negativity, na Lord, ikaw lang po ang nag-iisang positibo, Panginoon, at ang arko ng aming buhay. O Diyos, turuan mo kami na sa aming pakikinig, Lord, kami po ay sumunod sa iyo, Panginoon. Alam namin na hindi po madali, pero alam po namin, Lord, na sa biyaya mo, Panginoon, Lord, ay magaganap po namin, Lord, ang kalooban mo sa buhay namin. Maraming salamat, pagpalain po ang lahat, Panginoon, ang nakinig, nanood, Panginoon, Lord, hipuin mo kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa, proteksyonan mo sila, Panginoon, Lord, takpan mo sila, balutin na yung banal, kapangyarihan dugo, wherever they go, whatever they do, Lord, your favor be upon them. At Panginoon, bawat salita mo, Panginoon, ay aming tinataas sa buhay namin. Lord, ito po ay maging kalakasan namin, Panginoon, at maging gabay namin sa aming araw-araw na buhay, ang aming pamilya, mga anak, kapartner sa buhay, katrabaho, Panginoon, kapatiran, lahat po, Panginoon, ay sa iyo namin isinusuko. Maraming salamat po sa kabutihan mo, sa pag-ibig mo, sa kapayapaan mo, na binibigay sa bawat mensahe ng buhay at nagkakanap mo sa amin. Maraming salamat po, ikaw lamang ang may taas at maparangalan sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang gawain ito, ang encouragement, ang message po ay sa iyo nagmumula. Maraming salamat po. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na karangalan, pasasalamat, pagluwalhati. At ang aming tuloy na pagsamba ay tanging sa pangalan mo lamang, Jesus, na aming Panginoong Diyos at nakapagligtas. Amen. Amen. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Muli po, ako po ay magpapasalamat sa inyo, sa inyong walang sawa na pakikinig po at lagi po tayo may ganito at sana po mag-subscribe po kayo para update po kayo sa lahat ng mga naibablog po na message po, na mensahe na ito, na encouragement, pure ministry po. Wala pong halong ano pa man. So maraming salamat po. God bless po at ang ating Diyos ay laging mabuti sa lahat ng panahon. See you next time. God bless.